Kapiling natin sa linya ng komunikasyon ang pinuno ng Commission on Elections at makiki-update tayo dyan sa mga aktibidad ng poll body at pati na yung iba pang mga kontrobersiya dito sa mga elected officials na kulang pala doon sa kanila dapat na requirements bilang Pilipino. Tumakbo pa rin, mga kabombo, pero nanalo. Yan. At iba pang mga paksang ating uungkatin dito kay Commission on Elections Chairman Attorney George Erwin Garcia. Welcome to the program, Mr. Chairman. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Everly Rico. Unang-una, Mr. Chairman, gusto ko pong itanong, may ipapagamit daw pala itong Smartmatic, yung dating service provider ng halalan dito sa atin, pero na-disqualify na po ninyo. May mga vote counting machine na gusto raw nilang ipagamit pa rin. Tinanggap po ba ito ng Commission on Elections, yung naturang offer, Mr. Chairman? Actually po, base sa kanilang sulat sa atin, hindi naman po yung may pagagamit kung hindi ang sinasabi nila pwede raw pong gamitin yung mga lumang machines natin sapagkat may commitment naman sila na pwede pa sila mag-supply pa rin ng mga piyesa, mga pag-repair, pag-maintain at saka yung pag-refurbish ng mga makinang ito. Pero gusto po nating sabihin, siyempre, alam niyo po noong 2022 elections, madami na po mga makina ang pumalpak eh. Dahil nga sa medyo ilang beses na natin ito nagagamit at luma na. Alam niyo naman po ang teknolohiya, pabago-bago at kapag habang tumatagal, lalo pong hindi na gaganong kataas ang kanyang quality ng paggamit. And therefore, talaga pong masisisi na tayo ng sambayanan kung gagamitin pa natin yung mga lumang makina at pagkatapos ipapalpak, this time, big time, baka mas madami. At nakita nga namin, nung dineklara ng Commission and Bank na unusable yung mga makina, may mga digital lines na po eh. So, paano pa natin magagamit yun? So, bakit naman tayo gagamit pati, Bombo Dennis, ng mga lumang makina kung ang polisiya ng Executive Department at Legislative Department ay magkaroon tayo ng mga bagong makina. Yan ay nung inaprubahan ng dalawang ahensya ng pamahalaan na ito, yung ating pong proposed budget. So therefore, nangangahulugan po, Bombo Dennis, na ang mismong executive at saka legislative ang nagkaroon ng deklarasyon ng polisiya na magkaroon tayo ng bagong makina. Dahil siguro nga, ayaw nilang po magkaroon ng problema. Okay. Ito naman po, maungkat ko na din agad dahil medyo mainit po itong usapin tungkol doon sa screening ng mga kandidato para lalo na sa local level, Dito kasi sa national, madaling makilatis dahil pag nag-file ka ng kandidatura bilang tatakbong senador, buong bansa yung kikilatis sa iyo. Pero sa local level, may mga nagbumungkahi na magkaroon ng mga higit pang paghihigpit. May mga ipapatupad po bang adjustment ng paghihigpit ang COMELEC hinggil po dun sa screening ng mga kandidato like dun sa issue ni Mayor Alice Go dyan sa Bamban Tarlac, Mr. Chairman? Bombo Dennis, dapat maunawaan din ng ating mga kababayan. Bagamat gustong-gusto ng COMELEC na talagang may pre-screening sana sa ating mga nagpa-file ng Certificates of Candidacy, pero tatandaan din po natin, yung aming election officer sa bawat bayan, halimbawa po, Bombo Dennis, sa iyong bayan kung saan ka nang galing, isang election officer namin, may election assistant na isa rin, halimbawa. Hindi naman po alam namin at kilala yung lahat ng mga kumakandidato. Diyan, paano naman malalaman namin kung ilang taon talaga siya? Paano namin malalaman kung siya talaga ay Filipino citizen? Wala pong pre-screening. Gusto man po ng COMELEC, bawal po sa batas natin. Dapat po binabago yung batas upang payagan kami na magkaroon ng pre-screening na tinatawag. Dahil sa kasalukuyan, hindi po pwede. Parang binibigyan niyo po ng diskresyon. Yun po ang rason ng batas sa kasalukuyan. Parang binibigyan niyo ng diskresyon ang local COMELEC na magtanggi doon sa magpa-file ng candidacy. Hindi po tama yun kasi pagka nagkaganon, baka po magkagulo tayo. Kaya po ang nakalagay sa batas, ang trabaho ng COMELEC ay ministerial duty lamang. Lalo na kung ang pag-uusapan ay edad, citizenship, residency o pagkakatira sa lugar, registration bilang isang botante, at literacy. Wala po kaming choice. Meron po dyan nagpapail, pagka-presidente nga, batahala daw siya. Meron nagpapail, naniniwala daw siya sa mga bituin at mga buwan sa posisyon para umasenso ang Pilipinas. Meron nagsasabing binubulungan siya ng mga duwende. Merong nagpapail, 25 years of age, pero 40 ang presidente. Tinatanggap lahat yan ng COMELEC. Kasi pwede namin i-declare ng nuisance yung mga tao yan, motu proprio. Ibig sabihin, kami mismo, pwede namin gawin yung pagkatapos makapag-file. Pero yung ang issue ay qualification to the office, katulad nung nabanggit yung personalidad, hindi po pwedeng mag-moto proprio ang COMELEC dyan. Dapat po may magpa-file na disqualification
o cancellation ng candidacy at yan po yung batas. Wala pong kapangyarihan ng COMELEC na baguhin ang batas kasi kakailanganin po ng mandato mismo ng isang batas. Oo, nabanggit niyo po, Mr. Chairman, yung magfa-file ng pag-question dito kay Mayor Alice Go, ano. Pero ito ho ba ay nakasalalay lamang sa mga residente ng Bamban Tarlac o kahit yung kaibigan natin mula doon sa Palawan o kaya naman galing sa Tawi-Tawi o iba pang parte ng Pilipinas, pwede ho ba sila yung mag-file ng reklamo dahil po dito sa kontrobersiyang kinasasangkutan ng naturang alkalde, Mr. Chairman? Nakalagay po sa batas, any registered voter. So nangangahulugan, hindi po required na doon mismo manggaling sa munisipyo o syudad. Alam niyo, maganda rin po ito nangyaring ito sa nabanggit ng mayor sapagkat ito'y eye-opener, ika nga bagbubukas mata ng lahat na dapat vigilant po tayo na hindi po pwedeng basta lang may nag-file, tapos yung mga kalaban basta na lang pinayagan, o kaya yung mga botante basta na lang binoto, hindi man nila nakikilala yung pagkatao, halimbawa, nung kanila po mga binoboto. Isipin niyo po, yung naturang mayor, nakapagparehistro po siya ng April 2021. April 2021. Isang taon, isang buwan bago mag-eleksyon. Pero, Bombo Dennis, wala po nag-question sa kanyang application. Freely po, siya ay nakapagparehistro, walang nag-question kahit isa. Nag-file ng candidacy, wala rin nag-question kahit isa. Kaya po sa kasalukuyan, wala po siyang kasong disqualification sa COMELEC. Yan po ibig natin sabihin. Diyan papasok talaga ang vigilance, hindi lamang ng mga botante, kung hindi kahit yung ating mga cause-oriented groups at lalong-lalo ng mga political parties at mga kandidato. Okay. May katanungan din po ang aking katandem, si Bombo Everly Rico. Bombo Ever, with your questions. Okay. Chairman Garcia, regarding pa rin po dito sa 2025 midterm election, ano naman po yung mga ipinapairal ng poll body na restriction para po sa mga party list? Dahil nga previously napaulat po na babawasan na po yung bilang ng mga party list na lalahok po sa midterm election. Alam niyo po, lalong-lalo na sa issue ng substitution. Minsan po kasi, yung mga party list na iyan, wala po kami magawa tungkol sa mga nominees. Sapagkat sabi po ng Korte Suprema sa kaso ng Atong Paglaom versus COMELEC na hindi naman kinakailangan kamiyembro. Take note to, hindi kinakailangan kamiyembro ng sektor na nire-representa yung mismong nominee. So, kung yan ay mga magsasaka, hindi naman daw kinakailangan mga magsasaka. Sabi ng kataas-taasang hukuman, ang mga nominado, mga kinakailangan lamang ay may advokasya doon sa mismong sektor na ipinaglalaban ng mismong mga organisasyon o ng partido. So, ibig sabihin, kahit napakayaman, basta ang advokasya ay magsasaka o sa mga mahihirap, makakatakbo bilang nominee. Wala po kami magawa dyan. Desisyon po yan ng Korte Suprema. At sa kasalukuyan, yung batas natin sa party list, yung Republic Act 7941, ay, naku, 30 taon na pong mahigit yung hindi nababago kahit isang probisyon. And kaya po ang Supreme Court ay napipilitan na mag-interpret doon sa probisyon ng batas. At kami naman, nagpapatupad kami sa kung ano po yung batas. Wala po kami choice dyan. Kaya lang, doon sa palitan po, medyo may nakikita tayong hindi maganda at nakikitang butas ng mga partido na yan. Halimbawa po, ang sinabit na nominee sa amin, 1 to 5, itong si A, si B, si C, si D, si E. Abay, nung manalo na, biglang nag-resign ang lahat. Wala ka namang choice kasi nakalagay sa batas, basta nag-withdraw, tatanggapin. Basta naubos ang mga nominees, magpapail ng bagong mga listahan. So, mapipilitan po kami tanggapin dahil yun ang nakalagay sa batas. Ang tanong, hindi naman sila ang binoto ng tao kahit pa ang tumatakbo yung mismong partido o yung organisasyon, pero hindi sila yung alam ng mga nominees, pero nung manalo na, iba na yung nakaupo. Yan po, kasalukuyang nasa Korte Suprema. May isang kaso dyan, patungkol sa isang kilalang personalidad din, at yan po yung hinihintay namin. Ang tanong, pwede pa pang magpalitan ng mga nominees after the filing after the election. Kasi yung po yung nakitang butas. Yung ilang po dyan, kung kaya naman bigla na lang may mga sumusulpot na mga pangalan na wala talaga sa original na listahan. Okay. Chairman Garcia, maki-update na rin po kami dito sa nagpapatuloy pa rin po na voters registration at ginagawa din po na paglilinis ng poll body sa listahan po ng mga botante, Chairman. Ang atin po mga new registrants, transferees, yung mga reactivation, ay more or less po nasa 3 milyon. Kaya lang nagulat tayo noong nakarang araw sapagkat naibigay sa atin yung datos na lumalabas sa buong bansa ang deactivated. Ibig sabihin, yung mga hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na eleksyon, national at saka local, yung 2022 at itong barangay, ay 4.2 million.
Pagkatapos kasama pa rin dyan yung mga diniklara ng korte na hindi pa pwede makaboto. So 4.2 million po. So para pong nakakalungkot sapagkat ang taas ng mga nagpaparehistro bilang dahil sa ating pagpupursige, yung pala naman babawian tayo doon sa malaki naman na deactivated o hindi makakaboto dahil 2 beses hindi nakaboto sa 2 elections na magkasunod. Sa ating po mga kababayan, lalo na po yung mga hindi nakaboto ng national local election ng 2022, hindi nakaboto ng December 2023 barangay at SK, kayo po yung deactivated na base po sa ating umiiral na batas. At dahil po dyan, kakailanganin po natin na magpa-reactivate tayo sa ating pong mga local COMELEC. Sana po makapunta tayo, makagawi po tayo sa mga registration site natin. Nakakalat naman po yan. Meron tayong registration anywhere din sa 171 malls sa buong bansa. Sana po magpa-reactivate tayo. Nakakahinayang po. Hindi po kayo makakaboto ng 2025 national and local elections pagka nagkataon. So again, doon sa mga hindi pa rin nakakapagparehistro bilang first-time voter o kaya mapapatransfer na registration, available pa rin po yan hanggang September 30. Ayan. Sige. Kami makiki-update pa sa mga susunod na pagkakataon, Mr. Chairman, hinggil pa rin sa mga development dyan sa Commission on Elections. Thank you so much.